Hello guys! For today's video, tayo po ay gagawa ng kimchi. Tama, kimchi. So, gagawa tayo ng kimchi out of this napa cabbage or Baguio beans. At yung ating carrots. So, yung dalawang ingredient lang na yan ang ating pag-eksperimentuhan. So, yan yung mga medyo may part na di maganda. Tatanggalin natin yan later on. Para ang matira na lang ay yung mga magagandang part. So, bale, itong Pechay Baguio na to ay magandang quality pa. Medyo nanilaw lang kasi sa ref. So, yan. Start na natin. Tanggalin natin yung ilalim. At yan. Yung mga pangit na yan, tanggalin din natin, ilagay natin sa ating compost kung meron kayong compost. So, wag natin itatapon dahil yan ay mahalaga. Yan ay magiging fertilizer soon. So, yan, ikinat na natin siya in the middle. Bali, first time ko to nagagawin at mukhang nag-success naman guys. Napakadali lang. So, yan, hatiin nyo uli sa gitna. Tanggalin natin uli yung mga part na di maganda. Bali, ang dami kasi ng Pechay Baguio na to, kaya naisip ko, why not gawing kimchi? Mahilig ako sa kimchi. Yes, so ang mahal-mahal lang kimchi, di ba? So, ang dami kong napanood na video. So, yan, tanggalin din natin yung part na matigas na yan. Tapos, ikakat na natin siya ng depende sa gusto nyong laki. Sa akin, mga 1 inch or 1.5 inch. Ganyan. Parang bite size siya. So, ang dami ko napanood na video ng kimchi making. So, parang napakadali lang niyang gawin. Basta talagang, medyo, talagang creative ka lang. Magkaroon ka ng sarili mong version, ganyan. Ito may mga dinagdag ako na ingredient na wala naman dun sa mga napanood ko. So, parang nagiging resourceful lang tayo na kung ano lang yung meron tayong ingredient, yun lang yung ating ilalagay. Tapos, titingnan natin kung anong kalalabasan, kung malapit ba dun sa original na lasa. So, ito ay experiment lamang. Kayo rin po, pwede kayong mag-experiment ng ganito. Kasi itong kimchi is napakaganda sa gut, health gut. Napakaganda sa digestion. Nakakatulong siya sa mga bad bacteria na nasa stomach natin. Kaya parang tinawag siyang prebiotic or probiotic, parang ganun. So, nakakatulong siya sa ating digestion. So, ganun lang kadali po ang paghihiwa. Yan, tatanggalin yung mga pangit na part. Tapos, hihiwain nyo uli sa gitna. So, bali isang pechay is magiging 4 na portion yun. Yan, tanggalin mo yung part na yan na matigas. So, yan. Depende na sa desired length na gusto nyo. Desired cut na gusto nyo. So, bali itong kimchi kasi is talagang tradition na to ng mga Korean. So, na-adapt na lang din nating mga Filipino. Napakasarap niya sa lahat ng bagay. Sa ulam, sa mga fried dishes, sa mga fish. Parang sa lahat halos, di ba? Masarap siya. Pwede ka rin gumawa ng kimchi fried rice. Di ba? Napakadami niya talagang gamit kung tutuusin. At the most important part is napakaganda niya sa health. Kaya naman, kailangan na matuto tayong lahat na gumawa ng kimchi. Dahil sa mahal ng kimchi, pag natuto kang gumawa ng kimchi, hindi ka nabibili. So, ayan, nakat na natin lahat. Ang gagawin naman natin is huhugasan. Yan, mga bali 2 hugas ang ginawa ko dyan. Yan, gaganyanin mo lang. I-rinse mo yung ikakanaw-kanaw mo lang sa tubig. Tapos, papalitan mo uli yung tubig na yan sa pangalawang banlaw. Para matanggal yung mga
dumi-dumi ng ating gulay, mga lupa-lupa dyan, o kaya may mga insekto dyan, o kaya naman may kung meron siyang mga pesticide, matatanggal na rin, di ba? Mawawash out na rin ang ating sa paraan ng paghuhugas, di ba? So, that way, nalilinis natin na nadidetoxify natin ang ating vegetable na hindi natin alam kung may mga pesticide, di ba? So, yan ang paraan para malinis siya. Hugasan natin ng 2 beses sa running water para siguradong malinis. So, napakadali lang pala nitong gawin. Ayan, pangalawang hugas na tayo. Napakadaling gawin nito, kaya guys, try nyo mga mami. Pwede kayong gumawa ng marami tapos matagal nyo siyang kakainin. Ito ay pwedeng tumagal ng 3 months to 6 months sa loob ng ref. So, make sure lang na talagang yung pagkakagawa nyo is malinis. Kasi, dadaan tayo sa fermentation. Yung fermentation na yun yung talagang pinaka ng kimchi. Yun yung pinaka silbi niya, yung ferment food kasi siya. So, if i-ferment natin to, excuse me, for about 3 days after nyong magawa. After 3 days, tsaka siya pwedeng kainin. Pero pwede mo rin naman kainin pagkagawa mo. Kasi masarap na siya. Pero, mas nag-ferment siya after 3 days. Malalasa, may maasim-asim niyang lasa after 3 days. So, yan, aasinan na natin siya, guys. So, konti-konti lang, layer. Natapos na natin siya hugasan. Ngayon, lagyan natin siya ng asin. So, lalagyan na naman natin ibang part. Lalagyan na naman natin ng asin. Bali, yung asin na yan, 1/2 cup yan. For that, dami ng pechay bagyo. So, depende sa dami ng pechay bagyo nyo, kung yung dami ng asin. So, kasi 3 malalaking pechay bagyo to, kaya ang nilagay ko is 1/2 cup of rock salt. Bali, rock salt lang ang pwede, hindi iodized salt. Okay, sea salt, yan, pwede. Anything na walang iodine, yun. So, yung parang plain salt lang siya. Yan, nilagay na natin lahat. Basta layer. So, yung natitira natin asin, ayan, lagay na natin. Tapos, igaganyan na natin. Para lang malagay yung asin sa lahat ng part ng pechay bagyo. So, parang ginagawa mo yung way na yan para masiguro mo na wala kang hindi nalagyan ng asin. Kailangan kasi silang makot talaga ng asin. So, after nyan, parang yan yung fermentation naman sa asin. So, ibabad mo siya sa asin for about 1 hour. So, sa 1 hour na yon, every 30 minutes, gagalaw-galawin mo siya para talagang well marinated siya. So, ito yung ating carrot. Yan ang pagkakahiwa niya. Maninipis or medyo manipis, makapal ng konti. Para may crunchiness, di ba? So, ayan na. After 30 minutes, ito na itsura natin pechay bagyo. Medyo na siya, shrink. Di ba? Ang dami niyan kanina. Medyo bumaba na siya. So, ayan na ang itsura niya. Nagtubig na rin siya. Yan. Di ba? So, after 30 minutes uli, babalikan natin uli itong ating pechay bagyo. So, set aside nyo uli, takpan nyo, para hindi anuhan ng mga alikabok. Takpan nyo na kahit paano may konting opening lang, ganyan. So, after 30 minutes, na natin yan. Tabi nyo muna uli. Kasi gagawa na muna tayo ng paste. So, yung ating
kimchi paste ay gagawin na natin. Madali lang to guys, kaya ano lang tayo, manood lang tayo sa ating munting practice sa ating paggawa ng kimchi. So yan, 2 cups of water. Hindi pa yan papakuluan Ikakanaw pa natin dyan yung cornstarch. So cornstarch ang ginamit ko. Ang sabi kasi rice flour or glutinous flour. Pero pwede rin ang cornstarch. So cornstarch ang meron ako, kaya yun ang gagamitin natin. So yan, hindi pa yan mainit. Ano lang yan, yung tubig na inumin na kinanaw ko yung cornstarch. So, tsaka pagka natunaw na natin yung cornstarch, isasalang na natin sa apoy. Yan, make sure nyo na na-dissolve na ang ating cornstarch ng maayos before natin isalang sa apoy. So, tinanggal lang natin yung medyo may lumutang na kung ano man. So, yan. Ang paggawa naman ng paste, napakadali lang. Hintayin lang po natin itong mag-translucent. Diba? White na white siya. So, ang aim natin is magmukha siyang translucent. Yung para na siyang glue. Yun, ganun ang ating aim na makamit, maano natin, yun na nga, makitang consistency. Kailangan siya, mukha na siyang glue. So, kailangan ito guys, hinahalo-halo. Huwag nyo siyang hahayaan na hindi hinahalo kasi didikit siya sa ilalim, maninigas siya doon. So, kailangan mo siyang halu-haluin while cooking. So, ang apoy natin is mahina lang. Huwag natin ilalakas kasi masusunog. So, ang pagluluto ng paste is in slow fire lang at hinahalo. Constantly stirring it. Huwag mo siyang iiwan para nakikita mo kung naluluto na ba siya or hindi pa. So, meron asong maingay dito sa kapitbahay. Pasensya na po. At maraming aso dito sa aming lugar, kaya medyo mahirap mag-vlog. Ang aim natin dito sa ating cornstarch, na to, is maging gooey siya. So, para magmukha siyang paste. Tapos, ito rin yung magbabind ng ating kimchi. So, kung talagang kayo ay gustong gumawa ng kimchi, naku, try nyo na to guys. Napakadali lang. Sobrang sayang gawin. So, matutuwa ka sa kalalabasan dahil akalain mo, di ba, nakagawa ka ng kimchi ng sarili mo lang, di ba? O yan na nagiging texture niya. So, para na siya nagiging translucent. So, mas pa dyan. Kailangan hindi na siya yung talagang puting-puti. Kailangan talagang parang nag-translucent siya, tapos gooey na siya. So, pag nilagyan pa natin ng iba pang ingredients, katulad ng sugar, mas magiging, na siya, liquidy. Ngayon, medyo pa siya, parang paste na paste ang dating niya. Later on, magiging mas maganda yung texture niya kapag na-combine na natin yung lahat ng ingredient na dapat nandyan sa paste na yan. So, sabi nila mas maganda nga yung rice flour or glutinous flour. Pero ito lang kasi yung aking available for today. Kaya, yan, lang tayo, nagiging resourceful lang tayo guys. Na kung ano yung meron, yun lang yung ating gagamitin, di ba? Hindi na tayo para bumili pa. Kung ano yung meron, yun yung gamitin. Yun ang pagiging resourceful. Kung hindi naman malayo yung niya, di ba? Texture dun sa talagang kailangan. So, ito na. Naka 1 hour na po ang ating pechay. At atin na po siyang babanlawan. Bali, 2 times natin siyang babanlawan
para yung mga salt na ibinabad natin dyan is ma-wash out. Siyempre, marami-raming salt din yon. Huwag kayong mag-alala, the more the salty, much better daw. Kasi nga, i-ferment natin yan, di ba? Habang pina-ferment natin siya, tumatabang siya. So, kung extra salty siya, magiging sakto na lang din yung lasa by the time na na-ferment na siya. So, huwag kayong matakot kung medyo salty ang inyong pagkaka-marinade dyan sa inyong Pechay Baguio. That is totally fine. So, yan. 2 times natin siyang banlawan. So, ito na. Balik na tayo sa ating sauce. Yan nating lalagay. Garlic and onion. Ano yan? Lasuna or shallots. Yan lang yung ating available na onion, kaya yan ang ating ilalagay. Okay. Dapat kasi is white onion. So, yun lang ating available eh. So, yan, ilagyan natin ng patis ang ating paste. So, fish sauce yan. Pwede raw bagong isda. Pwede ring yung shrimp paste mismo. Yun. So, yan. I-mix lang natin. Bali, ang nilagay ko dyan is 1/4 yata to 1/2 cup ng 1/2 cup lang ng ating patis. 1/2 ba yun? Parang 1/4. Oo, 1/4 yata. Basta dagdagan nyo na lang kung medyo matabang. So, ilagay na rin natin yung minced garlic. Yan, ang ating garlic. Talagang pinino ko siya. Kasi ang sabi, ibe-blender daw yan para talagang pinong-pino sa kanyang sibuyas. So, yung blender kasi nandun sa kabilang bahay. So, hindi ko na siya na-blender. Diba? Experiment nga eh. Tingnan natin kung ano magiging kalalabasan kung hindi siya binlender. Baka ganun lang din naman. Diba? Kasi, magko-combine naman yan eh. Dahil magkakasama naman sila doon sa sauce. Kaya, let's see what's gonna happen. So, yan yung Korean paste ng Korea. Yan. Yan yung natitira. Lagay na natin lahat. Para, syempre, alam naman natin ang kimchi, di ba? Maanghang. So, kulang pa nga yan eh. Pero yan lang ang natitira. Yan lang ating gagamitin. Di ba? So, ano lang to eh. Parang experimental. Tingnan natin kung anong kalalabasan. So, ayan. Haluin natin hanggang sa magmukha na siyang paste. Ganyan lang kasimple guys. Di ba? Pagka meron tayong mga ingredients na available, yun ang ating gamitin. Huwag tayong masyadong mag-stick sa mga bagay-bagay na pwede naman palang iba ang gamitin, di ba? That is how you being resourceful. Yes. So, yan. Malapit na siyang magmukhang paste. Konting kembot na lang. Ayun. Lalagyan na natin ngayon ng asukal, guys. So, dun sa napanood ko, parang syrup nilalagay nila. Sa atin, sugar ang available, kaya yan ang ilalagay natin. So, 5 tablespoon yan, guys. O, imimix natin uli. Dahil ang sugar ay nagtutubig, yan, mas magmumukha na siyang liquidy, yung ating paste. Kasi yan, medyo mukha pa siyang gooey, di ba? Later on, pag na-dissolve na yung sugar, magmumukha na siyang liquidy. Okay, tapos yan na yung ating ilalagay sa ating Pechay Baguio. Yan na yun, yung paste na tinatawag nila. Diba? Kimchi paste. Yan ang ilalagay natin sa ating kimchi. So, ano pa ba ang ilalagay natin dyan? Basta, natin yan, i-mix-mix lang natin hanggang sa makuha na natin yung ating desired consistency. Diba? Yung ating Pechay Baguio kasi, medyo watery pa rin yun kahit papaano eh. So, pag nag-combine na yan sila, talagang makikita mo na ang kimchi na ang kanyang itsura. So, yan na. Diba? Ganun lang kasimple. Lagay na natin dyan sa ating kimchi, ay ating Pechay Baguio.
So, ginamitan ko yan ng sandok sana, yung pang rice cooker na spoon. Kaso mahirap siya, hindi siya masyadong namimix. Kaya ang ginawa ko, nagwash ako ng hands, maigi, at ginamitan ko siya ng kamay. Make sure lang na clean ang hands, okay? Yung iba naman talagang kamay ang ginagamit, nagsusot sila ng gloves. Pero mas mas okay pagka talagang walang gloves, mas mamimix mo siya ng maayos. Talagang makukombine mo lahat ng ingredients kasi nga mismo kamay mo yung ginamit mo. Nakikita mo kung ano yung part na wala pa, ma-easily mo siyang ma-flip using your fingers, di ba? So, ang gagawin mo dyan is parang fino-fold mo lang. Yun, no? Yung pinaka, nasa ilalim, ilalagay mo sa ibabaw. Ganon. Huwag mo siyang lamukusin na para kang naglalaba. Yung parang yan lang, fino-fold mo lang siya, yan. Hanggang sa mag-combine lang yung kanilang mixture sa Pechay Baguio. Diba? So yan, ganyan-ganyan lang. Pag nakita mo na well combined na lahat ng ingredients, pwede mo nang tigilan. At pwede mo nang ilagay sa iyong mga containers. Diba? So, bale, wala akong ginger. Kailangan pala ng ginger niyan. So, ito ang ilalagay natin. Yung ating ginger na iniinom. Kasi ginger yung lasa niyan eh. Kaya, let's see what's gonna happen. So, jelly siya. So, tatlong tablespoon ang ating ilagay. Para talagang lasang-lasa ang ginger. So, pagka ginger ang nilagay nyo, kailangan talagang durog na durog para hindi nyo naman, para makain nyo pati yung mismong ginger. So, ito yung ating carrot. Sama na rin natin. Para all together na lahat ng ingredients. Yan. Yung iba nilalagyan pa ng spring onions, saka ng garlic chives. So, wala tayong available na ganon na ingredient. Yung iba nilalagyan din ng radish. So, kung ano nga lang yung ating meron, yun lang yung ating pag-eksperimentuhan, di ba? Sa bagay, mga added texture naman yung mga yon, yung radish, spring onion, saka may mga added lasa rin. So, wala tayo kasing ganon, kaya let's stick kung ano yung meron tayo. Okay? So, yan na. Well combined ng ating ingredients. Pwede na natin siyang ilagay sa containers. So, ang nangyari kasi, naalala ko meron pala akong cayenne pepper. So, ito, ilalagay na natin siya dyan sa containers. So, ilalagay na natin yan sa ref. Ang sabi kasi, after mo magawa, 24 hours mo na siya sa room temperature bago mo siya ipasok sa ref. Ang kaso, nakalimutan ko yung part na yon, nailagay ko na siya sa ref after gawin. Kasi yung 1 day na yun na 24 hours, nailagay mo siya sa room temp, parang start na yung fermentation. So, dahil hindi ko yung nagawa, the next day ko siya ginawa. After, meron kasi akong hinabol na ingredient. Yung cayenne pepper at sugar pa uli. So, ito yung kinalabasan ng ating gawa. So, yan na ating gawa. Yan, ganyan siya karami. So, pwede mo siyang pang negosyo, guys, kung talagang na perfect mo na yung paggawa. Ito, first time pa lang naman. So, ayan, niref ko na nga siya. So, ito, binalik ko na siya uli. After a day na yan, hinabol ko tong cayenne pepper kasi parang kulang siya sa anghang. So, 2 tablespoon yan. Saka, para mabalance, dinagdagan ko ng 2 tablespoon na sugar. So, i-combine ko uli yan sila. Kaso, napakalamig niyang kimchi kasi na-overnight na siya sa ref. So, ang hirap niyang ipag-combine using hands. So, gagamit tayo ng pang-alternative na kutsara. Yan, kutsara. Tapos yung kamay ko mamaya later,
Kanya lang medyo malamig nga sobra. Kutsara uli. Yun, alternate lang para lang ma-combine lang yung ating mga ingredients na hinabol. So, yan. Kasi parang medyo maputla yung ating kimchi kaya naisipan kong dagdagan ng cayenne pepper. Meron pala ako, kala ko wala So, yan, i-combine uli natin, mix natin hanggang sa nag-combine na yung ating ingredients. Tapos, i-let natin siya sa room temperature for about 24 hours. Or 12 hours, pwede na siguro. Basta bago ka matulog, pasok mo na siya sa ref. Yun, after 3 days daw, pwede mo na siyang kainin. Pero kasi kami kinain na namin agad Hindi pa siya na-ferment, kinain na namin. Ang sarap niya guys, grabe. Iba pala talaga pagka ikaw yung gumawa. Talagang matitimpla mo kung anong gusto mong timpla. Saka surprisingly, kaya pala siyang gawin sa bahay. Grabe, ang mahal-mahal nito pag binibili. So, kapag natuto kayo, nako guys, palagay ko, hindi na rin kayo bibili. Gagawa na lang kayo. Sipagan nyo na lang, saka maraming amount ang gawin nyo para pang matagalan na. So, yung ginawa ko siguro, abot yun ng 3 months. Sabi nila hanggang 6 months kapag ka nakarep. Pero palagay ko hindi yun naabot ng ganong katagal kasi masarap to sa lahat Sa lahat ng bagay So, yan guys, napakadali lang po. Gawa na rin po kayo ng inyong sariling kimchi. Pwedeng pang bahay, pwedeng pang negosyo. Ang masasabi ko lang ay, it's a success. Oo, sarap na sarap yung aking bunso. Kasi mahilig din siya sa kimchi. So, kami parehas mahilig sa kimchi. Kaya naman, yan, meron kaming unlimited kimchi na mapagsasaluhan. Nasa ref lang siya para continuous lang ang kanyang fermentation. And again, maganda po ito sa ating gut health na talagang na-maintain niya ang ating magandang sa stomach natin, di ba? Yung mga mo dyan, mga sakit-sakit mo dyan, yan, ito ang magpapagaling sa'yo. Magpapagood ng digestion mo. All in all, this is so good sa ating health. Kaya, magano na kayo, gawa na kayo ng kimchi ninyo. Go, mommies! Make your own kimchi. Napakadali lang po. I hope you learned something, guys. This is it. Pansit. Yan na po ang ating finished product. Kimchi for the family. So, I hope you learned something. See you on the next one. God bless. Bye, guys. Yummy. This is so yummy. Full of flavor. Grabe. Hindi siya ganun ka-spicy pero pwede. Sa lahat ng bagay, napakasarap po. Try nyo to. Bye. Thanks for watching.